everyone, our Bible verse for today is all about Genesis 41:4. So Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Then, sabi dito sa Tagalog, kaya nagpasugo ang Pharaoh at ipinatawag si Jose. At madali siyang inilabas sa bilangguan at nang siya'y makapag-ahit at makapagpalit ng damit ay pumunta siya sa Pharaoh. So, yung background kasi nitong verse na to is patungkol kay Jose. Patungkol kay Joseph. Ipinapakita nito na yung vision ignites undying hope. The visions, yung tipong halos wala ng pag-asa, lupay-pay ka na, yung pinagsaklubang ka ng buong mundo, yung vision ng Diyos ang magbibigay sa'yo ng liwanag at pag-asa sa buhay natin. See, like what happened to Joseph. Kung gaano kakulay yung binigay na damit, yung binigay na damit ng tatay ni Joseph sa kanya, ganun din kakulay ang buhay niya. Yung dungeon kasi is madilim, madumi, at nakulong siya doon. Itong verse na to ay, ang point nito is kung paano namuhay si Joseph. Sa panahon na mga nasa kadiliman siya, sa panahon na walang pag-asa, mula sa dungeon ng kanyang buhay. Inilagay siya sa pinakamataas, sa pangalawa sa pinakamataas sa Egypt, and that time yung Egypt isa sa pinakamakapangyarihang country. Si Joseph ang inilagay. At ang kanyang mga kapatid ay noong mga panahon na yon, bago pa siya malagay dun sa posisyon kung nasan siya naging matagumpay, yung mga kapatid niya kinainggitan siya dahil paborito siya ng tatay niya. Ipinantapon siya sa sa balon, pero na-realize sa mga kapatid niya na ibenta na lang siya. Then nagustuhan siya ng isa sa mataas. Ayun, hanggang sa na-frame up siya. Pero nagustuhan siya ni Potiphar pero na-frame up siya. Sa lahat ng bagay na kinapupuntahan niya, pinagbubutihan niya. Hanggang sa nakulong siya. At ang tagal ng panahon na nakulong siya. Pero, binigyan siya ng vision ni God. Yung vision ni God, yung vision ng Diyos, kahit anong mangyayari sa'yo, magiging matagumpay ka. Like what happened to Joseph, naging ruler siya ng Egypt. Yung vision na ibinigay sa kanya ng Diyos, yun yung nagpatagumpay sa kanya, nagbigay ng buhay, pag-asa sa kanya, at binigay din yung vision na to, na ipinakita sa kanya na yung mga kapatid niya luluhod sa kanya. So kahit anong problema yung pinagdadaanan natin, and na-realize ko yan, kasi noong mga past days, talagang nandun ako sa, parang gusto ko nang sumuko. Alam mo yan na, parang ang bigat ng problema ko, parang ang bigat ng buong katawan ko. Pero, kahit ganun, parang yung nangyayari sa atin, kailangan natin pagbutihan. Kasi, kahit dun sa mga ganung sitwasyon, pag pinagbuti natin, hindi ka pababayaan ni God. We're not meant to lose in this world, become a loser in this world. We are meant to become successful. Yung vision galing sa Diyos, yun yung magpapakita sa atin yung buhay na gusto niya, na ipinipare niya para sa atin. Upang magawa natin yung mga bagay na pinapagawa niya sa buhay natin. Vision requires excellence. Na pinagbubuti natin, na dapat natin pagbutihan lahat ng gagawin natin. We have a faithful and small thing. Sa maliit na bagay, pag tapat tayo, pinagbubuti natin, asahan natin yung Diyos, mas ibibigay niya yung napakalaki pa.
Yung Diyos na tinitrain tayo kung nasan man tayo ngayon. Kung nahihirapan man tayo ngayon, meron tayong pinagdadaanan, isipin mo na tinitrain ka niya. Maliit na bagay, malaking bagay. Maging tapat ka lang. There is a prepared place for a prepared person. Pag prepared ka, like, kunyari, sa grade 1, prepared ka, pwede ka na mag-grade 2 kasi prepared ka na eh. Then, so on and so forth yun. So, merong preparation, merong leveling. Kailangan maging prepare muna tayo bago for us to be a prepared person. Kailangan po natin maging excellence in every step. Yung ibinibigay sa atin ng Diyos na vision sa puso natin, mangyayari yan sa taktang panahon. Naging like dun si Joseph, naging gobernador siya at the age of 31. So, 10 years, almost 10 years siya nakulong. Na nag-antay pa siya ng 2 years para makilala siya nung upbearer. Kahit nasa loob ka ng dungeon ng buhay mo, isipin mo na darating yung takdang panahon, iaangat ka ni God. Magtiwala ka lang dun sa vision na ibibigay niya. Because that vision becomes reality. Develop resilience na kahit anong pagsubok sa'yo, mahirap, pero isipin mo yung biyaya ng Diyos, yung mayamang habag ng Diyos sa atin. Napakalaki ng nakalaan para sa atin. Be a faithful steward of your health, your money, your time, your family, your work, your relationship. There is a prepared way, prepared time for a prepared person. Trust the glory of God. Yung Diyos, napakabuti. Kailanman hindi siya sumasama. Sa takdang panahon, yung Diyos, under the sovereignty of God, iliangat na tayo. Like kay Joseph, paano sila mag-meet ni Joseph, diba? So later on, binigyan niya si Joseph ng visions. Nagliwanag yung buhay ni Joseph because dun sa vision na yun. So, God wants us to remain excellence in everything that we do, trusting the grace of sovereignty of God. And sa vision na ibinigay niya sa atin, dapat manatili tayong matatag. At the same time, being excellent is very good kasi piniprepare ka ng Diyos. And I want to share this simple prayer. Dear Lord, thank you for the visions that you place in my heart. Help me to hold on to it with undying hope, knowing that you have a purpose and plan for me. Teach me to remain excellent and faithful no matter what. The excellence I face strengthen me with resilience and staying power to persevere. Lord, I trust your grace and sovereignty, believing that in your perfect timing, my visions will become reality. Guide my steps. I rely on you and help me to live your glory. In Jesus' name, Amen. Ipinagdarasal ko rin po lahat ng mga taong mahal ko, lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Lord, itinataas ko po sa inyo yung relationship ko po sa kanila na maging maayos, maging successful kung nandun kami sa sitwasyon na meron kaming kinakaharap na sitwasyon or nahihirapan kami. Please, tulungan niyo po kami ma-handle yun, maging matatag, makayanan, at maintindihan yung mga bagay-bagay. Thank you everyone and God bless.